Okay, welcome guys sa ating top 10 entry-level phones ng 2024. Disclaimer lang, lahat ng phones na nandito sa list natin ngayon ay actual kong ginamit this year. So if ever man na yung phone choice mo ay wala dito sa ating list, pakicomment na lang dyan sa baba para malaman din ng iba. At lahat ng phone na babanggitin ko guys, nandyan yung link sa Lazada, sa description box sa baba. Nandyan na din sa baba yung YouTube link ng bawat phone para if ever man na gusto nyo bilhin, panoorin mo muna yung review para mag-idea kayo sa pros and cons kasi hindi in-depth review yung gagawin natin kasi naglista lang talaga ako ng top 10 para sa akin ng mga entry-level phones. Okay, so ready na kayo? Umpisa natin. Number 10, Blackview Shark 8. Ang current price ito sa Lazada ay 7,799 pesos. Ang display nito ay 6.78 inch IPS LCD. Tapos ang kanyang refresh rate guys, 120Hz na para sa presyo na yan. Tapos ang kanyang screen resolution, hindi HD, hindi 720p, Full HD+. Pero may catch yan. Yung kanyang wideband security level 3 lang. So hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. So pagdating sa media consumption, itong Blackview Shark 8, hindi natin maasahan. Pero bumawi sila pagdating sa battery. Yung battery size ito ay 5,000 mAh, tapos yung kanyang charging speed, hindi 10 watts, hindi 18 watts, kundi 33 watts. Tapos naka-Helio G99 na siya, at nung review ko, naka-Android 30 na siya. Tapos ang maganda pa rito, yung kanyang storage, hindi lang malaki, kasi 256GB na. Tapos hindi pa eMMC, kundi UFS 2.0. Isipin nyo yun. Para sa presyo na yan, mabilis na yung ating read and write speed. Tapos yung kanyang RAM, 8GB, LPDDR4X. So pagdating sa storage, tsaka sa RAM, pasadong-pasado talaga yung performance. Pagdating naman sa Antutu, nakakuha tayo ng 414,754. Mataas yan para sa ganitong presyo. Ngayon, pagdating sa main camera niya, meron siyang 64 megapixels. At pagdating sa quality, in fairness naman, maganda. Tama-tama lang yung sharpness at acceptable na para sa mga social media uploads natin. Pagdating naman sa kanyang selfie camera na 13 megapixels, well, asahan na natin na hindi ganon kaganda kasi nga mababa lang yung presyo ng phone na to at talaga nag-focus sila sa display at performance. Number 9, ang Cherry Aqua S11 Pro. Ang current price ito sa Lazada ngayon ay 7,999 pesos lang. Ano makukuha natin? Well, pagdating sa display, 6.7 inch AMOLED Full HD Plus na. At 120Hz guys, yung kanyang refresh rate. Yun nga lang, may catch ulit. Yung kanyang wideband security level 3 lang. So again, hindi tayo makakapag-play dito ng mga HD content. So hindi natin masyadong may-utilize sa media consumption yung kanyang AMOLED display. Pero again, yung kanyang battery ay 5,000 mAh naman. So malaki at mabilis din yung charging kasi 33 watts. At sa test natin, nakakuha tayo ng 12 hours, 10 minutes na screen on time. Naka-Helio G99 din to at Android 30 na out of the box. At ang maganda rito, yung kanyang storage, UFS 2.2, tapos yung kanyang 8GB of RAM ay LPDDR4X. O nga pala, yung kanyang storage, 256GB na rin. At sa Antutu guys, nakakuha tayo ng 416,242 na score. And again, mataas yan para sa ganitong presyo. Yung kanyang main camera ay 64 megapixels din. Pero unlike dun sa Blackview, medyo na-compromise dito yung kanyang camera quality. Kasi yung kanyang mga pictures medyo maputla na, medyo soft na. So hindi ganun kaganda pag in-upload natin yan sa social media. Pagdating naman sa kanyang 16 megapixels na selfie camera, napansin ko lang na kung minsan out of focus or hindi nakafocus sa mukha ko yung camera. So, malabo yung mga pictures ko dito. Number 8, Infinix Hot 40 Pro. Ang current price ito sa Lazada ay 6,839 pesos. Ano makukuha natin sa presyo na yan? Well, sa display, naka 6.78 inch tayo na IPS LCD. Pero, yung kanyang refresh rate, 120Hz ulit.
at Full HD Plus yung resolution. At eto pa, hindi kagaya nung dalawang phones na nauna, etong Hot 40 Pro ay Widevine Security Level 1. So makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Tapos yung kanyang battery capacity ay 5,000 mAh at 33 watts din yung kanyang charging speed. Pero again, unlike dun sa dalawang phone na nauna, itong Hot 40 Pro ay merong reverse wired charging. So pwede natin siyang gamitin as power bank sa iba nating device. Tapos naka-Helio G99 din to at Android 13 out of the box. 8256GB din yung kanyang configuration at sa Antutu, mas mataas na nakuha nating score dito, 422,705. Yung kanyang main camera naman, mas mataas din, 108 megapixels na. Kaya asahan nyo na mas sharp yung mga photos natin dito. Pero pagdating sa kulay, hindi ganun ka true to life. Pero again, pwede na siya para sa social media uploads natin. Yung kanyang selfie camera, nakakabilib kasi 32 megapixels na at kayang mag-record ng up to 2K 30 frames per second. Number 7, Redmi Note 13. Ang current price ito sa Lazada ay 7,499 pesos. Nakakabilib yung makukuha nating display dito. Kasi meron siyang 6.67-inch AMOLED, 120Hz din at Full HD Plus yung kanyang resolution. Pero, meron pa tong Corning Gorilla Glass 3 protection. Hindi pa nagtatapos dyan. Yung kanyang Widevine security level, level 1 din. So, makakapag-play tayo dito ng mga HD content sa mga streaming services, kagaya ng Netflix. Yung kanyang battery capacity ay same din dun sa mga nauna, 5,000 mAh, 33 watts din yung kanyang charging speed. Tapos yung kanyang chipset, Snapdragon 685. Tapos naka-Android 13 na rin to out of the box nung review ko. Tapos ang kanyang storage ay 256GB na UFS 2.2 at 8GB yung kanyang physical RAM LPDDR4X naman. Medyo mas mababa yung nakuha nating Antutu score dito pero kagaya nung napansin nyo kanina, may pambawi sila pagdating sa display. So yung kanyang score ay 349,384 lang. Pero pagdating sa main camera, naka 108 megapixels sa tayo dito at maganda, mas vibrant yung mga pictures dito kaysa dun sa mga noon ng phone sa list natin. Tapos yung kanyang selfie camera naman ay 16 megapixels din. Yun nga lang, medyo maputla na yung quality ng kanyang selfie camera, pero pwede na. Number 6 ay ITEL RS4. Ang current price ito ay 5,999 pesos. Medyo sa baba yung specs ng display dito sa ITEL RS4, pero may pambawi yan maya-maya. So yung display nito ay 6.56-inch IPS LCD, HD+, 120Hz yung refresh rate. Yung kayong Widevine security level, kahit HD+ lang resolution nito, level 1. So makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Yung kanyang battery capacity ay 5,000 mAh din, kagaya ng mga nauna, pero 45 watts yung kanyang charging speed, so mas mabilis. At sa test natin, nakakuha tayo dito ng 14 hours and 39 minutes na screen on time. Yung kanyang chipset, Helio G99 Ultimate. So may konting tweak na ginawa dito yung ITEL para mas umangat siya ng kaunti sa ibang Helio G99. Although, hindi ganun ka-significant, pero meron kahit papano. Tapos ang kanyang operating system ay Android 13 out of the box. 128GB lang yung ating storage dito pero UFS 2.2. At 8GB LPDDR4X naman yung kanyang physical RAM. Kaya sa Antutu, acceptable pa rin yung nakuha nating score kasi 428,119 yung score natin. Yung kanyang main camera ay 50 megapixels. Medyo soft yung quality pero usable pa rin. Pati yung video, pwede na rin para sa presyo niya. Yung kanyang selfie camera naman, 8 megapixels lang. Hindi accurate yung kulay, pero sharp enough para ma-upload natin sa mga social media accounts natin. Number 5 sa list natin ay Poco M6 Pro. Ang current price ito sa Lazada ay 8,299 pesos.
At nakakabilib guys yung specs ng display nito. Naka 6.67 inch tayo na AMOLED Full HD+, 120Hz na display. Hindi pa nagtatapos dyan kasi meron tong Corning Gorilla Glass 5 protection. At syempre, yung kanyang Widevine security level, level 1 din. So, pagdating sa media consumption, maganda yung phone na to. Yung kanyang battery capacity, same din dun sa mga nauna, 5,000 mAh, pero yung charging speed, 67 watts. At sa test natin, nakakuha tayo ng 12 hours and 2 minutes na screen on time. Yung chipset naman nito, Helio G99 din, pero Ultra. Again, meron din konting-konting tweak na ginawa dito yung Poco para umangat ng kaunti sa iba mga G99. Android 13 na rin out of the box, 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM at UFS 2.2 na 256GB yung kanyang storage. So, mabilis. So, pagdating sa Antutu score, nakakuha tayo ng total na 436,609. Yung kanyang main camera is 64 megapixels at para sa akin, nagustuhan ko yung mga photos kahit 64 megapixels lang kasi natural yung kulay, hindi maputla, hindi rin overly saturated. Yung kanyang 16 megapixels naman na selfie camera ay medyo na-compromise ng kaunti kasi maputla na yung quality, pero again, pwedeng-pwede na para sa presyo. Number 4, Infinix Hot 50 Pro Plus. Ang current price ito ay 8,849 pesos lang. Yung kanyang display ay 6.78 inch AMOLED 120Hz at again, Full HD+. 100% yung DCI-P3 nito. So pagdating sa color accuracy ng kanyang display, pasadong-pasado to. Pero hindi pa nagtatapos dyan kasi meron pa tong Corning Gorilla Glass protection. Although hindi sinabi ng Infinix kung anong klaseng Corning Gorilla Glass yung inilagay nila dito, pero at least para sa isang entry-level phone, meron tayong protection sa screen. Tapos level 1 yung kanyang Widevine security, so makakapag-play tayo ng mga HD content sa mga streaming services. Yung kanyang battery capacity ay 5,000 mAh din, 33 watts in charging speed, at sa test natin nakakuha tayo ng 13 hours and 1 minute na screen on time. At yung chipset ng phone na to ay yung pinakakakaiba so far sa list natin, Helio G100. Tapos Android 13 na rin siya out of the box. Tapos 8256 din yung kanyang configuration, kaya in total sa Antutu nakakuha tayo ng 435,960 na score. Pagdating sa main camera niya na 50 megapixels, medyo madilim, hindi rin vibrant para sa akin pero sharp naman. At kung i-upload natin to sa social media, malinaw pa rin. Yun nga lang, talagang hindi ganun kaganda yung kulay. Ganun din guys yung quality ng 8 megapixels na selfie camera, maputla at soft na yung quality. Number 3 sa ating list ay Itel S25 Ultra. Ang current price ito ay 8,199 pesos. Pagdating sa display guys, dito sa list natin, ito yung mukhang flagship talaga. Kasi naka 6.78 inch curved AMOLED tayo dito, Full HD Plus resolution, 120Hz yung kanyang screen refresh rate, 1,400 nits yung kanyang peak brightness, naka Corning Gorilla Glass 7i, at yung kanyang Widevine security level 1. Pagdating naman guys sa kanyang battery capacity, same lang din dun sa mga nauna, 5,000 mAh din. Pero unlike dun sa mga nauna, ito yung may pinakamabagal na charging speed so far, 18 watts lang. Sa ating test, nakakuha lang tayo dito ng 10 hours, 47 minutes na screen on time. Unisoc T620 yung kanyang chipset at Android 14 na siya out of the box. 8GB LPDDR4X yung kanyang RAM at 256GB naman na yung kanyang storage. Medyo mababa yung score na nakuha natin sa Antutu. 332,915 lang. Pagdating naman sa kanyang main camera na 50 megapixels, pwede na. Hindi na masama yung quality. Hindi maputla, sakto lang naman yung kulay. Pagdating naman sa kanyang selfie camera, 32 megapixels yung meron tayo dito. At para sa akin, impressive yung quality para sa ganitong presyo.
wala akong reklamo sa selfie camera niya. So bakit ko siya nilagay sa top 3? Well, kita nyo naman sa display, parang flagship siya, pati itsura. Tapos yung kanyang selfie camera na usually ginagamit talaga natin ng madalas sa ngayon, maganda rin ang quality. So nilagay ko siya dun sa top 3. Number 2 ay ZTE Blade A75 5G. At ito guys, ang pinakamurang phone dito sa list natin, 4,990 pesos lang. Yung display niya ay 6.6 inches, IPS LCD, HD Plus lang or 720p pero 120Hz naman yung refresh rate. Yung kanyang wideband security, level 3 lang. So hindi natin may enjoy media consumption dito. Tapos yung kanyang battery capacity ay 5,000 mAh lang. Yun nga lang, mabagal lang yung kanyang charging speed, 10 watts lang. Tapos naka Unisoc T760 tayo dito na chipset at Android 13 na out of the box. 4GB lang na LPDDR4X yung ating RAM. Pero guys, yung talagang isa sa mga selling point ng phone na to ay yung kanyang storage. Sa lahat ng ating nabanggit na phone so far dito sa list, ito lang ang naka UFS 3.1 so far. So pagdating sa Antutu score, natalo niya yung mga naunang phone. 471,171 yung nakuha natin. Pagdating naman sa kanyang main camera na 50 megapixels, sa ganitong presyo, maganda na yung quality ng photos na mabibigay sa atin. Yung kanyang 8 megapixels na selfie camera naman, again, impressive yung quality. Para sa presyo at makakapag-record pa tayo dito ng hanggang 1080p video recording. So, yan na yung ating top 9 na entry-level phones ng 2024. Mahulaan nyo kaya kung sino ang top 1 natin? Okay, so reveal na natin. Ang top 1 natin na entry-level phone this year ay Nubia Neo 2 5G. Ang current price ito, 9,800 pesos lang. Para sa presyo na yan, naka 6.72-inch IPS LCD, Full HD Plus or 1080p resolution natin, 120Hz yung ating refresh rate. Level 3 lang yung ating wideband security pero hindi kasi media consumption yung focus ng phone na to. Yung kanyang battery capacity ay 6,000 mAh, 33 watts in charging speed, at sa test natin, 11 hours and 42 minutes yung nakuha nating screen on time. At maliban dun sa ZTE Blade A75 na 5G, ito 5G din. Naka Unisoc T820 5G na chipset tayo dito at Android 13 na out of the box. Yung kanyang RAM ay 8GB LPDDR4X na, tapos UFS 3.1 din yung kanyang storage. At ito rin na nakakuha ng pinakamalaking Antutu score dito sa list natin. Nakakuha tayo dito ng 542,909. Pero alam nyo kung ano yung pinakakakaiba dito sa Nubia Neo 2 5G? Meron siyang shoulder triggers. At dahil sa shoulder triggers na yan, masasabi natin na talagang for gaming yung phone na to. Pagdating naman sa kanyang 50 megapixels na main camera, pwede na yung quality pero wash out na minsan at soft na, hindi siya sharp. Tapos 16 megapixels din yung ating selfie camera dito. At in a nutshell, hindi ako nagandahan. Okay, so yan guys ang ating top 10 entry-level phones ng 2024. And again, lahat nung nasa list natin ay actual na nagamit ko this year. At if ever nga na wala dito yung phone na gusto mo, pakicomment mo na nandyan sa baba para malaman ng iba. At if ever man na gusto mong gawin natin to every year, pakilike tong video na to. Mag-subscribe ka na din at siguraduhin mong naka-on yung notification bell. Okay? Maraming salamat sa panonood. Meron pa tayong susunod na video, top mid-range phones ng 2024. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat sa ating unboxing and reviews, this Sulit Tech Reviews.